madulas talaga doon. So, we're recommending na siguro to come up with another rail. Kasi kung may rail doon na matibay-tibay siguro, it will help. Hindi maaanod yung pick up. Ayon sa Pag-asa Visayas, flash flood ang nangyari sa Carmen, Cebu nitong Lunes, epekto ng naranasang malakas na ulan. That event was an extreme rainfall event. Mugna sa thunderstorm, July 8, that was Monday, and a series cell of thunderstorm. Sa monitoring ng Pag-asa Visayas, umabot sa 40 standard size swimming pool ang ibinuhos na ulan sa loob lang ng 4 na oras mula 4 p.m. hanggang 8 p.m. nitong Lunes sa bayan ng Carmen. Ang nahitabo sa Carmen, mas dakan ang ibukbo nga tubig due to thunderstorm. 101 millimeters of rain in the span of 3 hours to 4 hours. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Ngayong gabi na nakatakdang ilipad pabalik sa kanilang bansa ang mga labi ng Israeling natagpo ang patay kasama ng nobyang pageant contestant sa Tarlac. Ang lalaking nagturo naman sa kinaroroonan ng mga bangkay ng mga biktima, isinailalim na sa kustodiya ng PNP para maprotektahan. Nakatutok si Maki Pulido. Pasado alas 10 ng umaga nang ihatid ng punerarya sa cargo terminal sa Pasay City ang wooden casket na naglalaman ng mga labi ni Yitzhak Cohen. Ang Israeling natagpo ang patay kasama ng kanyang nobyang si Geneva Lopez sa Kapas Tarlac. Kinalagayan sa eroplano para ilipad ngayong gabi sa Tel Aviv. Ngayong gabi rin daw ang lipad pa Israel ng kapatid ni Cohen. Wala siyang advice na gagalawin kung ano. Basta naka-wrap up siya sa cutter bag, tapos is placed inside the wooden casket, and then inside the crate and ceiling, nakasealed siya kung ano yung requirement ng airline. Nasa kustodiya pa rin ng pulisya ang 3 suspect sa pagpaslang sa magkasintahan. Ang dating pulis na si Michael Angelo Giyang na lumalabas sa investigasyon na mastermind. Kasama naman niyang nagplano ang kapwa-pulis na si Romel Abuzo at sibilyang si Jeffrey Santos. Dati nang sinabi ng hepe ng PNP-CIDG na sina Giyang at Abuzo ang di umano'y bumaril sa 2 biktima. Kung meron talagang pinakamotibo para patayin po itong 2 biktima ay ito po talagang si Giyang. Dahil siya po ang ikitain at siya po ang talagang may motibo para patayin dahil gusto po niyang mabawi yung kanyang isinanlala lupa na nakimata na nga po at nasa pag-aari na po ni Geneva. Natunto ng mga labi ni Lopez at Cohen dahil kay alias Junjun na nagmaneho ng SUV ng mga biktima para madala sa pinaglibingang quarry site. Siya rin ang nagsunog ng SUV. Sa kahilingan ni Junjun, nilagay siya sa kustodiya ng mga pulis para mabigyan ng proteksyon. Pagsakay na po niya doon sa SUV ay nagulat siya na may 2 bangkay na po. At sa tabi po ng drivers ay nandun po yung babae. At sa likod naman po ay nandun ang lalaki. At hindi niya kilala itong mga ito dahil according to him ay nakabalot po yung kanilang mga mukha. Kahit natatakot po siya, ay dinrive pa rin po niya yun. Nakilala lang umano ni alias Junjun ang mga suspect noong June 21 sa mismong araw na pinatay ang mga biktima. Ipinakilala siya sa mga suspect ni alias Dondon dahil naghahanap daw ng mekaniko ang mga suspect. Involuntary surrender also, pagka pinili po niyang umuwi, anytime daw po siya na kailangan ay makikipag-cooperate po siya. 3 persons of interest pa ang hinahanap ng PNP. 2 rito kasama umano sa pagplano ng krimen. Ang isa naman ang nagkukay sa pinaglibingan sa mga labi ni Lopez at Cohen batay sa salaysay ni alias Junjun. Sinasabi po niya na pagdating po nila doon ay may nag-aantay na po doon, hindi niya po kilala yun. At kung sino po yung POI na yan, kung makikita po niya ito, ay makikilala po niya. Samantala, nakatakda naman sa Biyernes ang libing ni Geneva. Ayon sa legal counsel ng pamilya Lopez na si Attorney John Lacanlale, pagkatapos daw nito ay aasikasuhin na ng mga naiwang kaanak ang investigasyon at pagsampa ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Patay ang isang kadete sa Maritime Academy sa Laguna matapos umanong isalang sa parusang pag-ehersisyo ng mas senior sa kanyang kadete. Nakatutok si June Veneracion. Bilang panganay, maraming pangarap lalo na para sa pamilya. Si Vince Andrew de los Reyes, kaya siya nag-aral para maging marino. Pero naglaho lahat ng yan dahil sa pagpanaw. Matapos isalang sa parusa ng isang mas senior na kadete sa NYK TDG Maritime Academy of the Philippines sa Calamba, Laguna. Hindi ko
ko, hayaan. Ganito ang sinabit ng anak ko. Dahil pumasok siya doon para sa kanyang kinabukasan. And then, ang sabi ng school, dito sa nag-briefing, magandang kinabukasan para sa marinong Pilipino. July 8, 30 minuto matapos silang maghapunan. Pinag-report si Vince Andrew ng kanilang senior sa cabin nito. Dito umano siya inutusan ng mas senior na kadete na mag-exercise dahil sa isa umanong offense. According doon sa investigation, si victim was ordered to perform series of exercises. So yung una is a squat thrust for 100 repetitions. Then yung pumping, another 100 repetitions. Then